May mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, eh, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AIX, ay magiging apektado. Kaya sila ay talaga nag-iisip kung talaga ba silang boboto ayon sa kanilang konsensya o kung sila ay talagang magpapapilit dun sa ninanais ng leadership. Pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun dun. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Itong issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay naprobahan na nga ng House Committee on Justice. Sa tingin ho ninyo, ilang araw bago po ang nakatakdang botohan sa Mayo 11, may sapat na ho bang bilang ito para umusad itong impeachment complaint laban sa Vice Presidente? Hindi ko pa masabi, Edmar, no? Kasi, Jade po, Jade. Jade, kasi may mga nagpapahayag na nagtatawag ang House leadership na sinasabi nila kapag sila iboboto, yung mga projects nila i-hold. Yun ang sabi. Hindi lang yung mga infra projects nila, kundi mga soft projects daw. Pati mga medical assistance nila, AIX, ay magiging apektado. Kaya sila ay talaga nag-iisip kung talaga ba silang boboto ayon sa kanilang konsensya o kung sila ay talagang magpapapilit dun sa ninanais ng leadership. Opo. May mga kumakalat sa social media, Kong. Hindi ko alam kung monitor mo na may 15 kongresista ata ang nag-withdraw di umano na sumuporta dito nga sa resolusyon kaugnay nga dito sa impeachment ng Vice Presidente. Gaano ito ka-totoo, Kong? Oo nga, nakakita ako ng draft committee report or draft resolution na pinatatanggal yung 15 original signatories. Merong may katotohanan yon na talagang may mga nagdalawang isip na lumagda diyan sa committee report na yan. At yun nga talaga. Sabi naman ng iba, we already secured more than 106 votes, sabi nila. Pero Opo. hindi ko alam, hanggang sa ngayon, baka ongoing pa yung mga negosasyon, kumbaga, dyan sa Kamara. Opo. Sa inyo pong personal na pananaw, ano ho ba ang mabigat na issue na dapat timbangin, no? O dapat tingnan ng mga mambabatas bago po sila bumoto, paborman o hindi dito nga sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Sa akin naman, kung matibay yung complaint na yan, kung talagang busog sa ebidensya, dapat hindi na kailangang takutin pa o puwersahin ang mga kongresista na wag bumoto. Kung talagang kung talagang smoking gun ika nga yung complaint, wala na dapat sapilitan. Hindi ba? Ang lumalabas parang meron pang ganyang mga negosasyong nagaganap. Kung overwhelming naman ang ebidensya, bakit kailangan pang may ganun? Meron pang mga pakiusapan na nangyayari. Hindi ba? Opo. Pero ngayon ba, Kong, dyan sa Kamara,
marami na bang naglilipatan at ano naman ang palagay mo doon sa itong naging pahayag po ng NUP kamakailan na hindi sila susuporta kapag walang sapat na ebidensya dito nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May mga issue din na o may mga balita na nagsisimula ng nagsilipatan yung mga mula sa ibang partido tulad na lamang itong Lakas, CMD papunta sa NUP. Ano po yung sitwasyon, nagiging sitwasyon dyan sa loob ng Kamara, Kong? Ako nga, Jade, ako'y hindi halos lumiban sa mga impeachment proceedings at hearings. At naobserbahan ko na yung complaint na yon, pinutuhan nila na sufficient in form and substance at merong alleged sufficient grounds, sabi nila. Pero nung ito'y pinagbotohan nila, wala pa palang ebidensyang naka-attach. Doon pa lang sa hearing, doon pa lang nila hiningi yung mga ebidensya. Hindi tama yung gano'n na isinumite mo na yung complaint, wala pa palang nakalakip na ebidensya. Doon pa lang sila maghahanap sa impeachment hearings. Tapos yung mga nagsalita doon, hindi naman naka-attach sa complaints. Opo. Pero sa tingin po ninyo, Kong, talagang tutuluyan ito? Matutuloy itong marami ang papabor at uusad yan patungo sa Senado? Sa tingin ko, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mai-transmit to sa Senado. Pero ang akin lang, pag mahina yung complaint, baka mabasura lang yun doon. Baka walang kahihinatnan yung complaint na yan. Dapat dito pa lang sa Kamara, malakas na yan. Pag dito, questionable na yung reklamo, yung complaint na yan, I doubt if it will survive the scrutiny of the impeachment court. Opo, opo. Bago ko ipasa kay partner Admar, kung ang kabilang kampo ay, alam mo na, nakikipag-usap doon sa iba pang mga kongresista na sumuporta, pabor sa impeachment, sa grupo naman po ninyo, meron din ho ba kayong mga kinakausap at kinukumbinsi, hinihikayat na dapat wag nang ituloy, wag nang pagbotohan, dapat manindigan sa prinsipyo at para sa bayan? Parang ganun po, Kong? Personally, ako, I do not campaign or lobby for it. Pero may mga nagtatanong lang naman. Nagtatanong, sabi nila, sa distrito ko, overwhelming, ayaw nila ng impeachment kay VP Sara. Pero siyempre, ako ang kumakatawan sa aking mga constituents, anong dapat kong gawin. Sabi ko, sundin mo kung ano yung sinasabi ng constituents mo. Dapat to, conscience vote, hindi yung dahil ikaw ay nadala sa panggigipit, sa pananakot, o sa kung ano man pang-iipit na gagawin sa'yo pag ikay bumoto ng yes. Dapat maliwanag na it should be a clear conscience vote. Hindi dahil sa meron lang nanakot sa'yo or nanggipit na i-hold ang iyong mga proyekto.